the best way that we can determine kung may daya is sa numbers, sa statistics. Tulad nitong ginawa ninyo ngayon. Pinakita ninyo, uniform si Pastor Kibuloy 42 across a large number of places. A large number of places. The uniform, number 42. Attorney. Is that believable? No. That is statistical improbability. Hindi gawa ng tao yan. So dyan nakikita ninyo ang badges of fraud. Dyan nakikita ninyo ang smears, ang smudges ng pandaraya. Patuloy po, naka-live po yung partial at unofficial tally ng mga resulta, di ba? Ng mga boto na nakuha mula sa presinto, papunta doon sa COMELEC server na kung saan may access po ang ilang media, PPSRV at NAMFREL. Dito tayo sa naganap nga ng madaling araw na yan, mga around 1:38 kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 26 more than 26 million votes pa yung nakikita natin doon. Halimbawa na lamang yung nanguna si Senator Bongo. Pagdating ng mga nasa siguro 156 mga ganon o alas 2 ba, biglang nag 21 million. So nabawasan po siya ng 5 million votes. Bagamat may paliwanag po ang bagamat may paliwanag po ang COMELEC po dito, pero ano ho ba ang tingin, ang dating po para po sa inyo? Ito pong nangyaring parang dagdag bawas o pagbawas po ng boto during that time. Kuya Jade, this is not without a precedent. Hindi lang ito ngayon nangyari. To give you a short background, back in 2010, the total number of registered voters in 2010 was only 51 million. Nung nag-canvassing ang website ng COMELEC says the total number of registered voters is 51 million something. Nung nag-canvassing ang COMELEC server, ang lumabas na total number of registered voters is 103 million. Naging times 2. Nung nag-canvassing kami as National Board of Canvasser doon sa Kongreso, I was still a congressman at that time. Nung binuksan ni Senate President Enrile, ang lumabas na total number of registered voters in the Philippines is 153 million. So, naging triple. So, nagdoble sa COMELEC, nagtriple doon sa House of Representatives. That's the precedent. So, ito na naman ngayon nangyari. Ang sabi nila, nagduplicate yung resulta. Akala ko ba ay source code review ninyo yan? Oh, di ba? The source code is the human readable instruction. So because it's human readable, hindi nababasa ng makina yan. Kailangan i-compile siya, yung process code compilation, to make it into a binary language para mabasa ng computer. Ito yung series of ones and zeros. So ang kalalabasan ay trusted build. So kung ni-review ninyo yung source code na yan, dapat nakita ninyo yung glitch na yan, na posibleng magduble yung resulta kapag ito yung process na susundin. O kung hindi mo idadaan sa cleansing software. Oh, so the fact na nangyari yan, ibig sabihin, hindi nyo binusisi yung source code. Or kung ni-review man ninyo, either hindi ninyo ni-review actually ang source code, nag-run through lang kayo, yung flow lang ang in-explain ninyo, or hindi nyo pinakita lahat, tinago nyo. Kaya hindi na nakita to. Hanggang umabot na yung compilation at naging trusted build, in-implement, at yan, lumabas. Oh, so that's the very least. The worst is, daya to. Oh, the worst is daya to. Oh, and then I think the COMELEC has not been able to credibly explain it. Ito na lang, Jade, mga boss, mga kababayan, wala talagang eleksyon na walang controversy. Mula pa noong 2010 hanggang ngayon, walang automated election ang COMELEC na walang kontrobersya. Oh, itong 2022, ito yung single IP address, thousands of precincts. 2019, namatay yung transparency server ng alas 6 ng gabi, bumalik alas 2 ng umaga, tapos na ang bilangan. Magic na rin. Sa 2016, kinalikot yung transparency server. Sa 2013, yung digital line lumabas. Sa 2010, yun, ni-recall ang CF card kasi hindi tama ang bilang ng mga makina. Oh, saan ka? And we're spending billions of pesos. Ito ngayon, this is the most expensive election. We spent close to 40 billion or a little more than 40 billion pesos siguro, all in all. 18.2 billion rental lang ng makina. And this is what we got. May 5.2 million na dinagdag sa makina. I mean, nahuli ng media, binawas uli, kinaltas uli, dinagdag bawas pa rin. Opo, attorney, ang paliwanag po ng Commission on Elections kung bakit yung mga tinatawag na raw data of information na meron po yung mga media. Kaya nagkaroon ng ganong discrepancy. Pero kung doon mismo sa kanilang server mismo ng COMELEC, may ano po, parang masyadong technical po kasi. Yung madali lang na ma-interpret, ma-convert into readable, yung parang mababasa, maintindihan po ng tao. Ano ho bang paliwanag po ninyo dyan? Actually, wala naman akong kinalaman dyan. Hindi ko naman alam yung how they actually do it.
So I think the COMELEC, at the very least should explain it in graphic detail, and then let independent people test it. Di ba? Testingan natin. Let's recreate, or rather, ano bang tawag doon? Let's reenact. I-reenact natin yung nangyari kung kayon ba talaga ang kalalabasan para matest natin yung validity ng arguments ng COMELEC and the validity of the opposing argument. Opo. At isa pa, attorney, bukod dyan sa yung parang discrepancy nga o biglang pagbawas nga o decline doong boto ng mga kandidato nga na tumatakbo bilang senador, si Pastor Apollo C. Quiboloy na tumatakbo bilang senador nitong eleksyon ay naitala po doon sa kanyang, nakita din po doon sa kanyang resulta sa 24 na magkakaibang lungsod. Sana maipakita po natin na pumapang 42 po siya sa ranking. Ito po, ganito po yung kanyang nakikita nating monitoring o ranking niya during that time na binibilang. Hindi ko alam, baka ngayon ganun pa rin. 42. Lahat ng mga lungsod, nasa 42 po ang rango. Paano po nangyari ito? Ito ba ay normal lamang o talagang, or ano ba ang paliwanag mo, masasabi mo dito? Kuya Jade, Kuya MJ, Kuya Admar, I will not be surprised kung ganyan ang kinalabasan ng boto ni Pastor Apollo Quiboloy. I remember in 2013, I worked closely with former Tarlac Governor Margarita Cojuangco. Tumakbo po siyang senador sa 2013. Mantakin mo, sa bawat rehiyon, I think in Region 8, she was number 28, uniform number 28 siya sa lahat ng mga bayan in that region, in Region 8. Sa kabilang region naman, number 7 siya, uniform din. So, kaya nga tumatawa na ako kanina nung pinakita ninyo yung pinakita ninyo itong statistics ng resulta sa kay Pastor Quiboloy. Nakita ko na yan, na-recall ko kaagad. Nakita ko na yan, 2013 pa. Sa kaso ni Governor Margarita Cojuangco, si Tingting, yung nanay ni Mikey. She's a very close friend. Tumulong ako sa kanya noong 2013 and binusisi namin yung resulta. In Region 8, number 28 siya in all towns uniformly. Sa Tarlac, number 7 siya in all towns uniformly. So, ito, hindi ito gawa ng botante. Hindi na ito gawa ng botante. Gawa na yan ng algorithm ng cheating mechanism ng makina. So, ibig sabihin may nag-program. Talagang sinadya itong i-program na hanggang dyan lang. Kuya Jade, I've always been very categorical about it. Matagal nang dinadaya yung eleksyon natin. 2010 hanggang ngayon, up to today. Sinugod ko nga ang COMELEC nung May 7 at hinahamon ko yung 7 komisyoner, yung chairman, yung 6 na komisyon, bumaba kayo rito, sagutin nyo yung ebidensya ko. At hindi nila masagot-sagot. Hinahamon ko sila, kasuhan nyo ako kasi gusto ko talagang iabot to sa korte. Busisiin natin to doon. Ayaw nila dahil malalaman ng sambayan ng Pilipino. Opo, at kasi meron ding ibang mga kandidato tulad lang dito kay Luke Espiritu na mas marami pang botong nakuha kumpara kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Considering na si Luke Espiritu ay hindi masyadong visible doon sa Mindanao, Visayas, sa mga campaign, period, kung mga kampanya. Yan ang paliwanag ni Atty. Glenn Chong kung bakit niya nasasabing may pandaraya ang eleksyon. Ito nga lang, ito tanong ko lang, kung napansin nyo nung pagkatapos ng botohan, nakamonitor kami niyan, magdamag, kasi siyempre, minumonitor din namin yung bumoto sa party list na sinusuportahan namin. Yung boto kasi ni Bongo, yung 26 million, pagdating ng madaling araw, biglang bumaba, 21 million. Eto ngayon, bakit ang laki ng nabawas, imbis na tumaas ng tumaas, nagbawas ng halos 5 million siguro na boto yon, pero yung iba sa baba, hindi ganun ang nabawas, kunti lang ang nabawas. Iba-iba yung bilang ng mga nabawas noon kasi lahat talaga nabawasan noon. Pero iba-iba yung bilang ng nabawas. Isa din yun na gusto ko rin na mapaliwanag ng COMELEC. Yun nga lang kasi yung paliwanag kasi nakaraan ng COMELEC, ewan ko lang kung malinaw sa inyo hindi po kasi malinaw talaga yung paliwanag nila tungkol dun sa nangyari. Buti itong si Atty. Glenn Chong, kontra man siya pero malinaw yung paliwanag niya na pwedeng may pandaraya na nagaganap. Ewan ko lang sa inyo kung nakamonitor kayo sa mga oras na yon, ano kaya sa tingin nyo? May pandaraya bang nangyayari? O sino kaya yung mga nanalong senador na hindi dapat manalo? Mga natalong senador na dapat sanang manalo? Comment down below. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.